Hi! Kumusta? Si Miss Jan po ulit ito at andito po tayo ulit sa ating paboritong channel. Mga kwento ni Miss J, kumusta po kayo dyan? Isang panibagong kwento na naman ang for sure magpapakilig sa ating lahat. Pero syempre bago po yan ay babati muna tayo sa iilan nating mga listeners dyan. Ayan, again po ay pagsisikapan natin na mabanggit po ang pangalan yung lahat Ngayon po ay babatiin muna natin dyan. Kumusta po kayo? Teresita Sebastian, Diana Agbayani, and also to Jeanette Sagario. And to Tomas Gomez, sabi pa ni Sir Tomas, "Hi Miss Jen, ikaw lang yung inaabangan ko mula noon kahit paiba-iba ang channel mo. Tamad lang akong mag-comment from Cagayan de Oro, Philippines." Ayan, maraming maraming salamat po Sir Tomas. Hi din po dyan kay Maria Marcod and to Liza Monte from Chinatown, Manila. Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman po lagi nating pinagsisikapan na araw-araw po tayong makapag-upload kasi alam ko marami sa inyo dyan ang part na sa araw-araw nila ang makinig ng mga kwento ni Miss J. Thank you po talaga sa inyo. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kwentong isinulat ng ating isa sa paboritong writer na si Julian. At eto po ang kwentong pag-ibig ni Vito at ni Lexi. Kaya naman kung handa na kayong kiligin dyan, aba ay tumutok na. Ang pag-ibig, hindi dapat minamadali. Darating yan sa buhay ng isang tao sa tamang panahon. Lovely! Puro ka nalang cellphone dyan. Tulungan mo kaya akong magluto dito. Kanina pa yung hawak mo simula umaga ha. Kapag ako talaga na inis sa'yo, kukunin ko na yan. Sermon pa ni Lexi sa pamangkin niyang si Lovely na nasa maliit nilang sala isang araw. Si Lovely ay anak ng kapatid ni Lexi na nasa piling na ng Panginoon. Siya na ang nag-alaga dito simula ng elementarya ito. Namatay kasi ang ate niya sa isang cancer. Pero ang asawa naman nito ay talagang wala na rin. Sumakabilang bahay na rin ang lalaki kaya nasa pangangalaga na talaga ni Lexi si Lovely hanggang ngayon na nasa grade 6 na. Wait lang tita, may tinatapos lang po ako dito. Hay nako, akala mo hindi ko napapansin na masyado ka nang napapadalas humawak niya na? Kapag ikaw talaga na-addict niyan, ewan ko na lang. O baka naman may kachat ka ng lalaki na kung sino-sino ha, ang bata-bata mo pa. Lucy tita, ang OA. Wala akong kachat po, okay? Eto na, pupunta na ako dyan. Ilang saglit lang, nasa harapan na ni Lexi ang pamangkin at nagsimula ng maggayat ng sitaw na uulamin nila. Siguraduhin mo lang, Lovely. Wala mo ng boyfriend, okay? Aral na muna. Paalala pa ni Lexi. Oo naman, tita. Ikaw nga dapat yung mag-boyfriend ni. Tapos ka naman ng mag-aaral tapos never ka pang nagka-boyfriend. Ano? Tatanda kang dalagan yan. Asar pa ni Lovely at napahagikik na lang. Binato ni Lexi ang pamangkin ng pinagbalatan niya na kalabasa. Ikaw kung ano-anong pinoproblema mo dyan eh. Huwag mong pakialaman yung love life ko ha. Darating din naman ako sa puntong yan eh. Darating ka sa puntong yun. Tita, kung gagalaw-galaw ka na ngayon, itry mo na kasing makipag-organic encounter dyan. Huwag puro work-work. Organic encounter ka pang nalalaman dyan. Baka organic fertilizer lang ang mapunta sa akin yan. Napahagalpak ng tawa si Lovely dahil doon. Nailing na lang si Lexi. Hindi naman niya masisisi kung ganito ang iniisip ng kanyang pamangkin tungkol sa love life. Kasi yun nga, talagang kahit nung nag-aaral siya, hindi talaga siya nagka-jowa kahit na may nagpaparamdam naman sa kanya. Oo nga pala tita, may sasabihin ako. Saad bigla ni Lovely na siyang ikinakunot ng noo ni Lexi. Ano? Kasi 'di ba honor student ako? Siyempre, brainy tayo ate. Kakausapin ka raw ng advisor ko tungkol sa grades ko. Parang may ipopropose daw siyang something about ACADS na need na pag-usapan sa personal. Kwento pa ni Lovely. Sige, kailan ba yan? Tanong pa ni Lexi. Bukas daw po, pero sa restaurant sa bayan na lang. Restaurant? Bakit naman dun pa? Hindi ba pwedeng sa school na lang? Diyos ko, gagastos pa talaga ng pagkain yan. Ngumuso si Lovely. Tita naman, wag kang mag-alala. Libre naman ni Mami. Punta ka na lang daw, please.
Oo na, rest day ko pa rin naman bukas kaya makaka-attend ako. Napangiti ng malawak si Lovely. Yes, huwag kang mag-alala tita. Siguradong matutuwa at kikiligin ka pagpunta mo doon. Matutuwa, oo. Pero kikiligin talaga? Bakit naman? Ngumisi ng nakakaloko si Lovely at nagkibit balikat na lang. Ewan, nasabi ko lang tita. Anyway, highway, ako na rin yung maghahanda ng isusuot mo bukas. Para stress-free ka na at pupunta ka na lang doon nang walang po problemahin. Oo na, sagot ni Lexi. Bilisan mo na lang dyan para mailuto na natin tong gulay. Tumango si Lovely pero hindi pa rin natatanggal ang ngisi sa labi nito kahit pa nang kumain na sila. Hindi na lang yun pinansin ni Lexi buong araw. Nang matapos na ni Lovely lahat ng mga obligasyon nito sa bahay, talagang cellphone na naman ang inatupag nito. Hinayaan na lamang ni Lexi ang pamangkin at nagpahinga. Nang sumapit ang kinabukasan, tila mas excited pa si Lovely kay Lexi nang mag-ayos na ito. Hoy Lovely, bakit naman kailangan mag-dress? Hindi naman ako a-attend ng formal event. Gulantang na saad ni Lexi sa pamangkin nang makita na niya ang gusto nitong ipasuot sa kanya. Mali niya rin kasi hindi niya tsinek kagabi yun. Napaka-OA mo talaga kahit kailan tita. Siyempre dapat pakak at fresh kang pupunta sa restaurant. Mahirap na't baka magmukha kang batang yagit dun no. Rason pa ni Lovely. Hay naku, para naman ako makikipag-date nito eh. Reklamo pa ni Lexi na siyang kinangisi bigla ni Lovely. Wow, binibring up mo na yung date to. Gusto mo nang makipag-organic encounter tita no? Pang-aasar pa ni Lovely. Matigas na umiling si Lexi. Hindi no, akin na nga yan ang matapos na. Hinablot na niya ang dress sa pamangkin para hindi na sila magsayang pa ng oras. Sa isip ni Lexi, ayaw naman niyang matagalan dahil baka naghihintay na ang teacher ni Lovely sa restaurant na pagmimitingan nila kaya kumilos na siya. Mag-enjoy ka tita ah. Huwag mo na akong isipin dito. Ako nang bahala dito sa bahay. Bilin pa ni Lovely na siyang sinimangutan na lamang ni Lexi. Pagkalabas na niya ng bahay, ay sumakay na siya ng taxi papuntang bayan. Nag-taxi na talaga siya dahil ayaw naman niyang mahagard kapag nag-jeep na lang siya. Pagkarating sa nasabing restaurant, napakunot ang noo ni Lexi nang makita na tila walang katao-tao doon. Mamahaling restaurant yun at napalunok na lamang siya sa kaisipan na malaki-laki ang magagastos niya mamaya. Siguradong magtutubig na lamang siya. Miss, Lexi di makulangan? Agad na bumaling si Lexi sa tumawag sa kanya. Isa itong staff ng restaurant na may mabait na ngiti sa kanya. Ah, yes po. Takang tanong ni Lexi. This way po tayo, ma'am. Iginiya ng staff si Lexi sa pinakamagandang spot ng restaurant. Sumunod naman si Lexi nang walang sabi. Kahit na nagtataka na rin talaga siya. Bakit walang tao sa restaurant at parang asikasong-asikaso ang mga staff sa kanya? Na para bang VIP customer talaga siya. Gustong-gustong magtanong ni Lexi sa staff pero hindi na niya nagawa pa nang umalis din naman agad ito. Matyaga na lamang siyang naghintay sa teacher ni Lovely. Tumingin-tingin na muna siya sa kanyang cellphone at nag-scroll-scroll. Ngunit natigilan si Lexi nang may aninong tumigil sa kanyang harapan. May lalaking lumapit sa kanya na mabango at tila ba nakakaengganyo kay Lexi na tignan ito. Na ginawa naman niya. Kulang na lang ay mapasinghap si Lexi nang makita ang lalaki sa harapan niya. Ubod ba naman ng gwapo at halatang yayamanin? Hi, Lexi. Masyado ba kitang pinaghintay? I'm sorry. There was a sudden problem in the company kaya medyo natagalan ako. Saad ng lalaki na kinakunot ng noo ni Lexi. Ano daw? Pinaghintay siya? Naguguluhan na talaga siya. Hindi naman ito yung teacher ni Lexi. Hindi rin naman ito substitute kasi kung ganun, dapat nalaman na rin niya nang kumuha siya ng card recently lang. Kaya sino itong lalaking hot and yummy sa harapan ni Lexi ngayon? Sorry pero sino ka? Tanong na lang ni Lexi. I'm Vito. Sagot ng lalaki. Nakalimutan mo na agad yung pangalan ko? We were just talking through the dating app earlier. Natatawang dagdag pa nito at napakamot sa likod ng ulo na tila ba nahihiya. Ha? Dating app? Yes. You mentioned my name a lot of times there already. Although I prefer you calling me baby instead. Sagot pa ng lalaki. Mas lalo lang naguluhan si Lexi.
Teka. Wala akong magets. Bakit may dating app? Bakit ka sumulpot na lang sa harapan ko? Teacher naman sana ng pamangkin ko ang imimit ko dito ngayon. Sino ka ba talaga? Sunod-sunod na tanong niya. What do you mean, teacher? Oo, yun ang sabi ng pamangkin ko. Hindi nga kita kilala eh. Tumaas na ang boses ni Lexi dahil sa pagkalito. Pero may unti-unting ideya ang rumihistro sa utak niya. Posibleng kagagawa nito ng pamangkin niya. I don't actually know what to say. Nag-decide naman tayo na magkita ngayon eh. You even sent the color of your dress today para mas madali kitang mahanap ngayon. Here. Ipinakita ng lalaking nagngangalang Vito bigla ang chat kuno ni Lexi sa kanya. At kulang na lang ay mahimatay si Lexi sa sobrang gulat. Hindi ako yan! Ha? I don't understand. Hindi talaga ako yan. Kasi pamangkin ko ang nag-send niyan sa'yo. Pasensya na't mukhang nadamay ka pa sa kaeng-engan ng pamangkin ko, mister. Huwag kang mag-alala, pagsasabihan ko siya. At sisiguraduhin ko na hindi na ito mauulit. Naabala ka pa. Wait. Pigil ni Vito. Hindi ikaw yung nakachat ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Umiling si Lexi. Hindi talaga, mister. Yung way pa lang ng pagchat-chat at sa paggamit ng mga emojis, alam ko na kung sino yan eh. Si Lovely yan, yung pamangkin kong mahilig mag-cellphone. Kitang-kita sa mukha ni Vito ang tila lungkot at disappointment. Napayuko na lamang din ito at napatango-tango. I see. But I'm still glad. Ha? Masaya pa rin ako na nakita ulit kita, Lexi. Saad ng lalaki at maliit na ngumiti. I wasted my opportunity before getting close to you. Ngayon, hindi ko nasasayangan pa. I'll pursue you for real this time. Lexi di Makulangan. Laglag ang panga ni Lexi. Hindi niya maintindihan ng lalaki pero kakaiba ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Kaya bago pa siya mabisto ng lalaki na apektado na siya dito, mabilis na siyang tumayo at nagmadaling umalis doon ng walang pasabi. Sapo ni Lexi ang dibdib hanggang sa makauwi siya dahil tila may dumadaang memorya sa isip niya. Bakit parang familiar siya? Natanong na lamang ni Lexi sa kanyang sarili hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Pero nang makita ang pamangkin na busy sa pagsasayaw ng isang trending na sayaw sa harap ng phone, tila uminit ang dugo niya. Ikaw na bata ka! Agad na sigaw ni Lexi. Bakit mo ko sinet up ng date ha? Nagpanggap ka rin ako sa dating app! Agad na suminghap si Lovely at napatigil sa ginagawa. Tita, ba't nandito ka na agad? Lovely, ewan ko kung anong pumasok sa isip mo eh. Bakit mo ginawa yun? Nagsinungaling ka sa akin. Akala ko ba teacher mo yung imimit ko sa restaurant? Napakagat na lamang sa ibabang labi si Lovely. Wala na siyang kawala dahil bisto na siya. Kasi tita, hindi ka ba nag-enjoy? Aminin mo, gwapo yung lalaki no. Ang sabi nga niya, kilala ka daw niya nung mga high school pa lang kayo eh. Kaso wala siyang lakas ng loob noon na lapitan ka. Pero ngayon, susubok na daw siya. Aray naman, tita! Reklamo na lamang ni Lovely nang bigla na lamang siyang pingutin sa tenga ni Lexi. Ang dami-dami mong sinasabi dyan. Kahit sa ang anggulo, mali talaga yung ginawa mo, okay? At saka kailan ka pa natutong gumamit ng dating app, ha? Tita, friendly naman yung dating app na yun eh. Hindi yun kagaya ng ibang app na pwedeng mag-send ng bold or bad words. Walang mga manyakis doon. Kahit pa. Naku talaga, Lovely. Baka naman sarili mo talaga yung hinahanapan mo ng jowa doon. Ginagawa mo lang akong rason. Bulalas pa ni Lexi. Hindi, tita. Ikaw lang ang nasa isip ko noon. Para sumaya naman yung puso mo. Kaya ako na yung naghanap ng lalaki para sa'yo kasi wala ka namang planong gumalaw-galaw eh. Bilis-bilisan, tita. Bibigyan mo pa ako ng pinsan. Napatampal na lamang si Lexi sa kanyang noo. Inilingan niya ang pamangkin. Ewan ko sa'yo. Binabad trip mo ko. Dahil dyan, ikaw ang magluto ng kakainin natin. Yun ang huling sinabi ni Lexi bago tuluyang tumungo sa kwarto at magpalit ng damit. Pagkapasok doon ay tila nanghihina na lang siyang napaupo sa kama. Dumaan muli sa isip niya ang mukha ng lalaking nakasalamuha kanina. Hindi maitatanggi ni Lexi na gwapo nga talaga ito. Parang sa lahat ng lalaking nakilala niya noon, ito na ang pinakagwapo. Agad siyang umiling sa naisip.
Kung ano-anong pumapasok sa isip mo, Lexi. Ano ngayon kung gwapo? Hindi mo naman makikita ulit yun. Sermon pa niya sa kanyang sarili. Sabay silang kumain ni Lovely sa araw na yon pero hindi na niya ito pinapansin gaano. Napansin naman yun ng bata kaya naman hindi na ito gaanong nangulit pa. Pumasok din naman si Lexi sa trabaho kinabukasan. Hinatid niya ang pamangkin sa school bago siya dumiretso sa butika kung saan siya nagtatrabaho. Isa siyang pharmacist doon. Agad siyang tumoka sa trabaho at doon na muna nag-focus. Hanggang sa natigil na lamang siya nang may lalaking biglang sumulpot sa kanyang harapan. Nabibili ng gamot. "Miss, do you have Kisperine or Yakapsul?" Kumunot ang noo ni Lexi nang mapagtanto na si Vito pala ang nasa kanyang harapan. Ang lalaking nakilala kahapon na isinet up sa kanya ng date ng pamangkin niya. "Uy, ikaw pala." Nahihiyang sambit lang ni Lexi. Kasi syempre, may atraso pa rin siya dito dahil iniwan na lang niya ito basta kahapon dahil sa kagagawa ni Lovely. Wala kaming ganun eh." Ngumisi si Vito at napakamot sa likod ng ulo. "I know, but it's almost lunch. Pwede ba kitang ayain sa labas?" Tanong pa nito. Nagulat man si Lexi doon ay napabaling na lang sa likod niya nang may tumusok sa tagiliran niya. Si Kyla pala yun. Kasamahan niya sa pharmacy na may ngising aso. "Sige na, Lexi. Sama ka na kay Pogi. Ako na ang papalit sa'yo dyan." Saad ni Kyla at kumindat pa sa kanya. "Ha? Pero, gora na sis." O joke pa nito. Masamang pinaghihintay ang grasa. Bulong na dagdag niya. Ipinagtulak na ni Kyla si Lexi papalabas kaya naman wala nang choice si Lexi kundi ang sumama kay Vito na nakangiting naghihintay sa kanya. Pinagbuksan siya nito ng pintuan ng sasakyan at nahihiyang pumasok doon si Lexi. Tahimik siya kahit nasa biyahe na hanggang sa nakarating sila sa restaurant kung saan sila nagkita kahapon. Wala ulit ibang customer doon ngayon at asikasong-asikaso sila pareho ng staff. "I'm sorry for what happened yesterday. For sure, nabigla ka nang dumating ako. Clueless ka pala sa date sana natin." Saad ni Vito bigla nang nakaupo na sila at nahihiyang natawa na lang. "Naku, ako dapat yung mag-sorry sa'yo eh. Gagagawan yun ng pamangkin ko. May katigasan kasi minsan ng ulo nun. Nadamay ka pa." Tumango si Vito. "But that doesn't change my feelings for you, Lexi." Parang nasamid naman si Lexi sa sariling laway nito at naubo na lang. "Feelings?" "Yes. We've met before, Lexi. Pero hindi mo lang ako natatandaan. I was one of your secret admirers when we were still in high school." Pag-amin ni Vito agad na ikinasinghap na lang ng babae. "Hindi ako nagkalakas ng loob na lapitan ka nun dahil alam kong hindi ka naman interesado sa pakikipagrelasyon. At isa pa, I looked awful before. Tampulan ng tukso dahil isa ako sa mga nerd nun. But you stood up for me. That's one of the reasons why I never forget about you." "Ha? Teka, ang dami mo namang sinasabi agad. Pamilyar ka sa akin, sa totoo lang. Pero hindi talaga kita maalala eh." "I understand. But let's just forget about it. Ang importante ay ang ngayon, diba? Mas better na version na ako ng sarili ko ngayon. I think I deserve you now kahit papano." Hindi na talaga alam ni Lexi kung anong magiging reaksyon niya. Ngunit mabuti na lang at dumating na ang staff at naghatid na ng pagkain sa kanila. Nagutom si Lexi at nagsimula na silang kumain. "I know everything is hard to process, Lexi. But take your time. Hindi naman kita minamadali sa mga bagay-bagay. But expect as well that we will be seeing each other often now." Sabi ni Vito. "At bakit naman?" Taas kilay na tanong ni Lexi. "I'd like to pursue you. Hindi na talaga ako matatahimik pa. Kung paiiralin ko na naman ang kaduwagan ko. Gustong-gusto na talaga kita noon pa." Nag-init na lang lalo ang pisngi ni Lexi dahil doon. Kinuha niya ang baso ng tubig at napalagok na lamang. "Bakit? Pumayag na ba ako na i-pursue mo ko?" Mataray niyang tanong sa lalaki. Tila nalungkot bigla ang lalaki at napagtanto ang bagay na yon. "Hindi pa. Pero I'm hoping na sana pumayag ka. Or maybe we could start as friends first. Mas okay din naman yun para makilala natin yung isa't isa."
Napanguso na lamang si Lexie at tumango. Oo, mas okay yun sa akin. Kasi sa totoo lang, wala pa sa isip ko yung pakikipagrelasyon. Alam ko naman na yun yung habol mo sa akin eh. Pero hindi pa talaga ako handa. Tumangu-tango si Vito. I know. So sure. Let's be friends first. Doon lang tila napanatag ang loob ni Lexie at nakahinga ng maluwag. Okay nga yung ganito na friends nga muna sila. Tignan na lang ni Lexie kung may pagbabago sa nararamdaman niya. Hinatid din naman siya ni Vito pabalik sa pharmacy nang matapos na ang lunchtime. At ayun na nga, pinutakte na siya ni Kyla ng mga tanong pagdating niya pa lang doon. Grabe ka na, Lexie. Ang haba naman ng hair mo. Isa sa mga pinakamayamang CEO sa bansa, inaya ka talagang mag-lunch. Manghangwi ka ni Kyla at ngumisi ng nakakaloko. Inirapan ito ni Lexie. Kung ano ng mga sinasabi mo dyan ah. At ano naman ngayon kung isa siya sa mga pinakamayamang CEO sa bansa? Anong magagawa ng pagiging mayaman niya kung ayaw ko naman sa kanya? We, ayaw mo ba talaga sa kanya? Sa gwapo niyang yun, hindi ka man lang na-attract? Imposible ka na talaga kapag ganun, Lexie. Namula naman si Lexie doon pero umakto pa rin siyang suplada sa harap ng kaibigan niya. Ewan ko sa'yo, magtrabaho na lang tayo. Pag-iiba pa niya ng usapan. Mabuti na lang at tinigilan na siya ni Kyla at nagtrabaho na nga lang sila. Pag-uwi ni Lexie sa bahay ay nagulat siya nang nadatnan ang pamangkin na nakapagbihis na at gumagawa ng assignment sa sala. Mukhang bumabawi talaga ito dahil sa nagawang kasalanan sa kanya sa pang-set up nito ng date kay Vito. Kinabukasan ay papasok na ulit sa trabaho si Lexie. Ihahatid niya ulit ang pamangkin sa school nito nang may makitang lalaki sa harapan ng bahay nila na nakasandal sa kotse. Si Vito pala. Bago pa man makapag-react si Lexie, nauna nang nanakbo si Lovely patungo sa lalaki. Hello po, ako po si Lovely. Ako po yung nakachat nyo sa app. Gusto ko lang pong humingi ng tawad dahil sa pang-set up ko sa inyo ng tita ko. Sorry po. Sorry po sa pagpapanggap at pagsisinungaling. Dire-diretsong saad ni Lovely sa lalaki. Marahang umiti si Vito at ginulo ng bahagya ang buhok ni Lovely. It's fine. I'm actually glad na ginawa mo yon. Because of you. Nahanap ko na ulit yung babaeng pakakasalan ko. Mas naging matapang ako at napagtanto na walang magagawa ang paghihintay lang. I needed to have the courage to pursue the person I love. Ngumiti ng malawak si Lovely. Talaga po? Thanks po. Humahagik-hig na saad nito. Ihahatid niyo po ba kami ni tita? Tanong nito na siyang agad inalmahan ni Lexie. Huy, hindi. Magko-commute tayo, okay? Nakakahiyat baka nakakadisturbo pa tayo. Sabi ni Lexie sa pamangkin. Umiling si Vito. No, it's not. That's the reason why I'm here. Gusto ko talaga kayong ihatid. Si tita, ayos lang daw. Tara na, malilate na tayo. Sabi ni Lovely at talagang nauna na sa backseat ng sasakyan. Laglag na lang ang panga ni Lexie sa kakapalan ng mukha ng kanyang pamangkin. Pinagbuksan na rin siya ng pintuan sa passenger seat ni Vito kalaunan. Hindi na nag-inarte pa si Lexie at sumakay na lang dahil sayang nga din naman yung pamasahe at baka makipag-unahan pa sila sa ibang mga commuters. Ang hassle lang. Ngiti-ngiti si Lovely sa likod habang palipat-lipat ang tingin kina Vito at Lexie. Hindi nito maiwasang kiligin para sa dalawa. Sa wakas, kahit na medyo nag-failed ang plano niyang ipares ang tita niya, mukhang nagkalakas naman ng loob si Vito. Naunang bumaba si Lovely dahil mas malapit nga naman yung school nito. Kalaunan ay bumiyahe na ulit sila patungo sa work ni Lexie. How was your sleep last night? Pagbubukas bigla ng topic ni Vito. Ayos lang. Simpleng sagot ni Lexie at umiwas ng tingin sa lalaki. Parang hindi kasi siya makahinga kasi bakit parang gumagwapo ito lalo sa paningin niya. O baka naman, guni-guni niya lang yun. That's good. Ako, hindi gaanong masarap yung tulog ko kagabi. Bakit naman? Kunot noong tanong pa ni Lexie. I was actually thinking about you. Para lang akong tangang nakangiti habang nakahiga sa kama, habang nakatitig sa ceiling. Damn, I'm so whipped. Tumawa pa talaga si Vito na siyang ikinatigil ni Lexie ng bahagya. Lalaking-lalaki kasi ang tinig nito at buo. Ang sarap pakinggan. Para kang sira. Saad na lamang ni Lexie kahit naramdam niya ang tila pagliliparan ng kung ano-ano sa loob ng tiyan niya.
Ilang minuto lang ay narating na nila ang pharmacy kung saan nagtatrabaho ang babae. Akmang bababa na si Lexi pero naramdaman niya ang init ng kanyang kamay. Ramdam niya ang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang ugat. Agad siyang bumaling sa lalaki. Bakit? Kabadong tanong ni Lexi sa hindi malamang dahilan. Can I go to your house later? Sunduin ko ulit kayo ni Lovely. If that's okay with you, of course. Napakurap si Lexi. Hindi siya nakapag-isip ng maayos pero natagpuan na lamang niya ang sariling tumatango sa paalam ng lalaki. Ngiting-ngiti tuloy ito. Bumaba na rin sa kalaunan ng kotse bago nagmamadaling umalis doon na tila ba may humahabol sa kanya. Ayos ka lang sis? Tanong tuloy ni Kyla pagkadating niya sa trabaho. Ayos lang, sagot ni Lexi at nag-iwas ng tingin. Sa likod ng isip niya, hindi niya maiwasang magtaka. Unang beses niyang naramdaman ang mga kakaibang pakiramdam na kasama ang lalaki. Hindi pa malinaw yon kay Lexi, pero medyo kinakabahan na siya. Pagsapit ng hapon, sinundo nga siya ni Vito. Sinundo na rin nila si Lovely sa school na tuwang-tuwa nang makita silang magkasama. Pagkarating nila sa bahay, tila hindi magkanda o gaga si Lexi kasi syempre, nahihiya siya kay Vito. Pasensya ka na sa bahay namin, maliit lang. Hingi pa ni Lexi ng paumanhin. It's fine, wala naman sa akin yun. Ako nga dapat yung humingi ng pasensya. Makikigulo pa ako sa inyo dito. Anito tumawa pa. Hindi naman. Sagot ni Lexi bago nag-iwas ng tingin. Sige, akit na muna ako saglit ah. Nagpalit na muna ng komportableng damit si Lexi. Samantala si Vito naman ay pinuntahan ni Lovely kalaunan at nagpatulong ng assignment nito. Ang hirap po nitong math. Paturo po ako sa inyo if pwede, please. Nakangusong saad ni Lovely sa lalaki. Sure, let me see your notes. Sagot naman ni Vito at iniskan ang nakasulat doong mga math problems. This is easy, ganito lang yan. Itinuro ni Vito sa mas mabilis na paraan at mas madaling intindihin ang sagot sa assignment ni Lovely. Agad namang namangha ang bata. Wow, ang galing niyo naman po! Bulalas ni Lovely at nangiti na lang. Dahil dyan, may reward kayo sa akin. Reward? Hindi naman kailangan yun, Lovely. Sure ka po? Ang reward lang naman po ay tip sa gusto ni tita sa lalaki. Ano, ayaw niyo po? Malokong tanong ng bata. Tila nagdalawang isip naman doon si Vito pero kalaunan ay sumagot din. Gusto. Napahagik-hik si Lovely. Pero kalaunan, binulungan niya ito. Napangiti na lamang si Vito matapos noon at nag-high five pa sila. Anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan ha? Tanong bigla ni Lexi nang kalalabas niya lang sa kwarto. Yon ang naabutan niyang tagpo ni Vito at Lovely. Wala tita, sinabi ko lang kung gaano kakabait at kaganda. Walang makakatalo sa'yo sa puso ni Kuya Vito. Sagot ni Lovely. Sige po, balik na po ako sa kwarto. Ibalik ko lang po itong mga gamit ko. Umalis na ito at naiwan na sina Lexi at Vito sa sala. Gusto mo ba ng maiinom? Ipagtitimpla kita. Saad ni Lexi sa lalaki. No need, aalis na rin naman ako. See you again tomorrow, Lexi. Tumangulang si Lexi, pero sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng panghihinayang. Ewan ba niya kung bakit niya naramdaman yon, lalo pa nang panoorin niya itong sumasakay na sa kotse nito at pinapatakbo na yon papalayo. Uy, si tita, miss na agad si Kuya Vito. Asar pa ni Lovely sa kanya na hindi naman niya namalayan na nasa likod na pala niya. Anong miss yung pinagsasasabi mo dyan? Tapos mo na ba yung assignment mo? Pag-iiba ni Lexi ng usapan. Oo naman tita. Tinulungan kaya ako ni Kuya Vito kanina. Ang galing nga niya eh. Mas pinadali niya ang buhay kong mag-solve ng math problems. Tumangulang naman si Lexi kalaunan. Sa gabi ring yun, hindi mapakali si Lexi. Para kasing may namuong feelings sa loob niya na ngayon lang niya naramdaman. Feelings para kay Vito. Itinulog na lamang niya at naghanda na lamang siya ulit patungo sa trabaho sa sumunod na araw. Ngunit natigilan lang siya nang makita na walang naghihintay na kotse doon sa kanila ni Lovely. Tita tara na, late na tayo! Sigaw ni Lovely ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Doon lang natauhan si Lexi at sumakay na sa jeep na sasakyan nila. Ewan ba niya? At nawala na siya ng mood kahit na ang aga-aga pa lang. Pati nang makarating na siya sa trabaho ay para bang hirap siyang umiti. Sis, ayos ka lang daw ba? Pinapatanong ni Ate Minda.
Kanina ka pa daw niya tinatawag pero no pansin ka daw. Masyado kang focus sa trabaho, nakakapanibago. Saad ni Kyla dahil sa pananahimik ni Lexi. Ayos lang naman ako no, pasensya na. May iniisip lang talaga. Sagot ni Lexi at tumikhim. Sure ka ha? Oo, sure na sure yan. Okay. By the way, napansin ko lang, hindi ka hinatid nung poging CEO kanina ha? Anong meron? Takang tanong pa ni Kyla. Umismid si Lexi. Ewan ko sa lalaking yun, wala man lang pasabi. Bulong niya. Hanggang sa unti-unting napangisi si Kyla. Aha! Kaya naman pala matamlay ka for today's video. Kumunot ang noo ni Lexi. Kung makapag-react ka naman dyan. Humalakhak ng malakas si Kyla. Asus! Namiss mo lang siguro yung si Loverboy ano. Nagtatampo ka kasi hindi nagsabi sa'yo na hindi na siya magpapakita sa'yo ngayon. Na hindi ka na maihahatid. Agad namang pinag-inita ng pisngi si Lexi at mabilis na umiling. Hindi ba't naman ako magtatampo? Oo nga naman, bakit nga naman 'di ba? Hindi mo naman siya jowa, kaya wala kang karapatan na mainis kung hindi siya nagpakita sa'yo ngayon. Natigilan doon si Lexi. Mas lalo lang siyang nainis dahil tama nga naman si Kyla. Pero hindi na lamang niya gaanong pinahalata yun at pilit na nakisalamuhan ng normal. Natapos ang araw na yon na para bang hapong-hapo siya kahit hindi naman dapat kasi kaunti lang naman yung naging customer sa pharmacy ng araw na yon. Pauwi na si Lexi. Nang may motor na tumigil sa harapan niya. Tinanggal ng driver ang helmet nito at bumungad kay Lexi si Harvey. Nakapit bahay lang nila. Hindi niya gaanong nakikita ang lalaki dahil panggabi naman kasi ang pasok nito. Call center agent kasi ito kaya nakakapagtaka na nandito ito ngayon. Dapat tulog pa ito. Hello Lexi, sabay ka na sa akin. Alok pa ni Harvey kay Lexi. Ha? Ayos lang ba? Tanong pa ni Lexi. Oo naman. Napadaan kasi ako dyan sa pharmacy. Galing ako dyan sa kalapit na fast food. Dinaanan na kita. Ang tagal din naman kasi nating hindi nagkikita eh. Ganun ba? Pero fast food? Wala ka na sa BPO company na pinagtatrabahuan mo? Takang tanong pa ng babae. Wala na. Nag-resign na ako. Hindi ko na gaanong kinaya yung panggabi. Mas okay na rin yun. Kasi hindi na talaga kaya ng katawan ko. Kaya umalis na ako dun. Oh, okay. Mabuti nga yun. Health is wealth pa naman. Kaya nga. Eto pala yung extra helmet. Saad ni Harvey at binigay ang isa pang helmet nito. Thank you. Ay, wait. I-text ko lang si Lovely na hindi ko siya masusundo ngayon. Saad ni Lexi at nag-send na nga ng mensahe kay Lovely. Kalaunan ay sumakay na siya sa likod ni Harvey. Ilang saglit lang, pinaandar na nito ang motor papalayo. Hinatid siya ng lalaki sa hapong yon. Pagkarating sa harap ng bahay nila, nakita niya sa bukana ng pintuan si Lovely na tila kinukuhanan siya ng litrato. O baka guni-guni lang niya. Hindi na lang gaanong pinagtuunan yon ng pansin ni Lexi at binalingan si Harvey. Salamat sa paghatid, Harvey. Anya sa lalaki. Walang anuman, Lexi. Kung gusto mo, araw-arawin na eh. Madadaanan ko lang naman yung bahay niyo. Sagot ng lalaki. Ha? Naku, hindi na. Ayos lang naman sa akin. Hindi ka naman iba sa akin, Lexi. Kayo ni Lovely. Parang kapatid na yung turing ko sa inyo. Napangiti na lamang si Lexi. Ay, sige, ikaw ang bahala. Ilang saglit lang ay muli nang nagpaalam si Lexi bago bumalik sa bahay. Agad siyang sinalubong ni Lovely na nakapamewang pa talaga. Tita, bakit hinatid ka ni Kuya Harvey? Nanliligaw na ba siya sa'yo? Tanong agad ni Lovely. Anong nanliligaw? Nagmagandang loob lang siyang ihatid ako, no? Sagot pa niya sa kanyang pamangkin. Sure, kasi parang iba na kasi makatingin sa'yo ngayon eh. Paano mo naman nasabing iba, Aber? Wala, parang gustong-gusto ka na niya. Dati kasi parang crush-crush lang. Pinandilata ni Lexi ang pamangkin. Kung ano-ano na yung pinagsasasabi mo dyan ha? Hindi ako gusto ng taong yun, okay? Naninigurado lang, tita. Siyempre, si Kuya Vito pa rin yung manok ko. Siya yung juwain mo. Aba, ikaw na yung magde-decide para sa akin ngayon, ha? Hoy, hindi pa kita napapatawad sa pagsiset up mo sa akin sa date. Halika ditong bata ka at kukurutin kita sa singit. Banta pa ni Lexi at ilang saglit lang, para na silang sira na naghahabulan sa sala nila. Kahit papano ay nawala sa isip niya si Vito na ewan ba niya at bakit hinahanap na niya ang presensya nito.
Pero dumaan ng ilang araw, ni Anino ni Vito ay hindi na nakita pa ni Lexi. Pakiramdam niya tuloy, na-ghost na siya nito. Tita, may sinabi pala si Kuya Vito sa chat. Ang ganda mo daw sa suot na pink dress nung isang araw. Saad ni Lovely nang dumating ang araw ng Sabado at nasa bahay lang ulit sila. Nakadress kasi siya nung isang araw at nag-leave dahil pumunta siya sa isang formal birthday party. Etong si Lovely, pasikreto pala siyang kinuna ng litrato at mukhang sinend kay Vito nang hindi man lang niya alam. Kumunot ang noo ni Lexi. Wait, nakaka-chat mo siya? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kasi naman bakit kinakausap nito ang pamangkin niya? Pero siya hindi. Naiirita na naman si Lexi. Oo tita, nagtatanong lang ng update tungkol sa'yo habang busy daw siya sa trabaho. May business yata siyang inaasikaso sa Japan. Wika pa ni Lovely. Laglag na lang ang panga ni Lexi. Buti ka pa alam mo. Bulong na lamang niya. Hanggang sa naamin na niya sa kanyang sarili na mukhang namimiss na nga niya talaga si Vito. Ayaw ni Lexi na isipin ang bagay na yun pero yun na talaga ang nararamdaman niya at naiinis siya. Ano tita? Takang tanong ni Lovely dahil hindi nito narinig ang bulong ni Lexi. Wala. Maglinis ka na lang ng kwarto. Diyos ko Lovely, parang pamumugara na ng gagamba yung kwarto mo. Sermon na lamang niya sa pamangkin dahil tuluyan na naman siyang nawala ng mood. Tila may bara sa lalamunan si Lexi nang mapagtantong isang bagay. Mukhang nahulog na ang loob niya kay Vito nang hindi niya namamalayan. Tapos ngayon wala na itong paramdam sa kanya. Para tuloy siyang tanga na naghihintay na lang sa wala. Dahil wala namang work si Lexi sa araw na yon, lumabas siya dahil nag-aya ang ilan niyang mga katrabaho. Nagkainuman kaya medyo tipsy si Lexi pagka-uwi sa gabing yon. Pero nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na kotseng nakaparada sa labas ng bahay nila. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang bulto ng lalaking nakasandal doon. Hi. Bati ng lalaki. At doon lang napagtanto ni Lexi na si Vito pala ang lalaking yun. Ngumisi siya dito. Uy, ikaw pala. Ano, natatandaan mo pang nag-e-exist ako? Tanong niya at muntikan ng natumba. Mabuti na lang at mabilis siyang naalalayan ni Vito. I'm sorry. I know you're mad at me. Pero maniwala ka hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Napaglaruan ako? Ang tamis-tamis mong magsalita sa mga naunang araw. Tapos bigla-bigla ka nalang mawawala nang walang paalam. Lexi, I tried contacting you but you're not responding. Nag-chat pa ako sa'yo but you're not reading it. So I tried instead to ask for some updates to your niece about you. Marahang sagot pa ni Vito. Asus, nagrarason ka lang eh. Sabi pa nito at sinubukang lumayo pero tila umiikot na ang paningin nito. Damn, you're drunk. Saad ni Vito at inalalayan nito. Pero masyadong magalaw ang babae kaya wala na siyang choice kundi kargahin ito in a bridal style. At naglakad ito papasok sa bahay nila. Sa sofa niya ito inilapag at lumuhod sa harapan nito. Tinanggal ang sapatos ng babae at marahang minasahe ang paa nito. Tila may bumalot na kakaibang init sa puso ni Lexi dahil doon. Pakiramdam niya sa mga oras na yon, alagang-alaga siya. Ang tagal na panahon na niyang hindi nararamdaman ang bagay na yon. Simula nang mamatay ang kanyang ate Lina. Ulila na kasi talaga sila matagal na. At ngayon, si Lovely na lang yung natitirang pamilya ni Lexi. Seryoso ka ba talaga sa akin, Vito? Tanong ni Lexi bigla. Parang nawala bigla ang kalasingan niya dahil sa mga naisip. Kasi Vito, kung isa ka lang face sa buhay ko, mas mabuting umalis ka na lang. Sanay naman na akong walang karelasyon eh. Ayos lang sa akin kasi baka may iba pang plano sa akin si Lord. Hindi naman ako nagmamadali. And I believe I'm the man that the Lord has chosen for you. Ako lang dapat, Lexi. Sagot ni Vito at seryoso siyang tinignan. Sorry ulit kung hindi ako nagpakita ng ilang araw. Aside from business meetings, may inaasikaso din ako. Ano naman yun? Wait for me here. Sagot nito bigla at tumayo. Lumabas saglit si Vito at nang makabalik, may dala itong t-shirt na parang jersey ng pamilyar na volleyball player na kilalang kilala ni Lexi. Nahirapan kasi akong ipasain to eh. Kaya natagalan akong makabalik. Saad ni Vito. This is for you, Lexi. Napasinghap na lang ang babae nang mapagtanto kung ano yon. Jersey yon ng paboritong volleyball player ni Lexi.
Sa likod ay may nakalagay na Ishikawa na last name ng player. Japanese player yon na idol ni Lexi noon pa man, kaya nang makita ang pamilyar na signature nito, hindi na rin niya mapigilang maluha sa tuwa. Para sa akin talaga yan? Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Yes. Lovely actually rewarded me with some tips to get closer to you. And she told me na may paborito ka daw na volleyball player from Japan dati pa. At hindi lang nagkaroon ng chance na makakuha ng autograph, lalo na nung nagpunta sila dito sa Pilipinas. So I took the risk to go to Japan instead, kahit na malabo. Sumabay nga lang yung business na asikasuhin ko, kaya ayun, natagalan. Pagpapaliwanag pa ni Vito. Hindi na alam ni Lexi ang gagawin, pero natagpuan na lamang niya ang sariling niyakap ang lalaki. Thank you. Hindi mo alam kung paano mo akong pinasaya ngayon. Bulalas nito. Bahagyang natawa si Vito. I'm glad that you love my gift for you. But, am I forgiven now? Pag-isipan ko bukas, sagot ni Lexi at tuluyan ang nakatulog sa balikat ni Vito. Natawa na lang ulit ang lalaki. Dahil hindi naman malaki ang bahay nila Lexi, nalaman agad ni Vito kung saan ang kwarto ng babae. Dinala niya si Lexi doon at marahang ibinaba sa kama. Matapos noon ay pinataka nito ng halik sa noo. Good night, my love. Babalik ako bukas. Bulong pa ni Vito bago tuluyang umalis ng gabing yun. Nagising naman si Lexi na masakit ang ulo. Medyo may hangover siya pero tolerable naman, kaya bumangon na siya sa kama. Pero may natandaan siya bigla, lalo pa nang makita ang jersey shirt na nasa gilid ng kanyang kama. Totoo nga talaga yon. Binigyan siya ni Vito ng damit na may signature ng favorite niyang volleyball player. Masigla tuloy siya sa araw na yon kahit nasa bahay lang. Kahit na binibwisit siya ng kanyang pamangkin, hindi nawala ang mood niya. Kasi kapag naiisip ni Lexi ang isang bagay, nahulog na ang loob niya kay Vito. At ayaw na niyang paghintayin pa ito sa matamis niyang oo. Kasi after so many years, nagbago bigla ang pananaw ni Lexi. Parang gusto na nga lang niyang itry na pumasok sa isang relasyon. Parang okay naman pala, lalo na kung yung taong willing gawin ang lahat para sa'yo. Lalo na kung kagaya ni Vito. Tita, andito po si Kuya Vito! Sigaw bigla ni Lovely mula sa sala nang medyo gumabi na. Tila aligaga namang inayos ni Lexi ang itsura bago lumabas ng kwarto. Nagbisik pa siya ng kaunting pabango sa kanyang sarili. Pagbaba doon, wala naman. Masamang tingin yung pinukol niya sa pamangkin. Hindi ako nakikipagbiruan, Lovely, ha? Asik pa ni Lexi dito. Malakas na tumawa si Lovely. Eme lang, tita. Excited siyang makita si Kuya Vito. Tukso pa nito. Umirap lang si Lexi. Bago bumalik sa kwarto, ilang minuto lang, narinig na naman niya ang boses ni Lovely. Tita, true na talaga to. Nandito si Kuya Vito. Sigaw pa ng bata sa labas. Akala mo yatang bata ka, maluloko mo ulit ako, ah. Asik pa ni Lexi at pinagkabisihan na lang yung pag-aayos ng mesa niya sa kwarto dahil nataranta siya kanina. At may mga natumbang mga gamit doon. Are you mad? Suminghap si Lexi at bumaling sa pinanggalingan ng boses. Ay pusang gala! Bulalas niya dahil nasa harapan na niya si Vito bigla. Sorry, nagulat kita. Kanina pa ako naghihintay sa baba. But Lovely told me instead to go here in your room instead kasi nagpapabebe ka daw. Natatawang sambit nito. Napabuga na lang ng hangin si Lexi at hindi na sinasadyang napatingin sa salamin. Nagulo na ng bahagya ang buhok niya sa iritasyon kanina sa pamangkin. At may naipahid pa pala siyang cream sa mukha na hindi man lang naikalat ng maayos. Nakakainis? Bulong na lang niya sa kahihiyan. Hey, Tawag muli ni Vito sa atensyon niya. galit ka ba na nandito ako? I'll just wait outside. Hindi! Agap na sagot ni Lexi at pinilit nang umiti sa harapan ng lalaki. Nahihiya lang kasi ako. Naabutan mo kong ganito. Naabutan na ganyan? You always look beautiful in my eyes. What do you mean? Tanong ni Vito kaya nag-init ang pisngi ni Lexi. Wala, sige, hintayin mo na lang ako sa labas. Doon na tayo mag-usap. May sasabihin ako sa'yo. Sagot pa ni Lexi. Okay. Kung yan yung gusto mo. Ilang saglit lang, lumabas na si Vito kaya mabilis na ngang nag-ayos si Lexi ng kanyang sarili. Pagkalabas niya ay saktong nakasalubong niya si Lovely na nakangisi sa kanya. Gusto niya itong kaltukan pero hindi niya magawa dahil nakikita sila ni Vito sa pwesto nila. Nakakahiya naman.
Nakaupo na sa sala nila ang lalaki kaya umupo na rin si Lexi. May sapat na distansya sa kanilang pagitan pero pakiramdam niya ay ang sikip-sikip pa rin kahit na hindi naman. So, you said we're going to talk. May sasabihin ka ba sa akin? What is it? Marahang tanong pa ni Vito. 'Di ba tungkol kagabi, binigyan mo ako ng shirt na may sign ni Ishikawa. Gusto ko lang ulit magpasalamat. Saad ni Lexi. You're always welcome, Lexi. It's good to know that you're not drunk enough to forget everything. Sagot ni Vito at bahagyang natawa. Hindi naman. Natatandaan ko kaya lahat. Okay. But I'd like to clarify everything between us. Since yun din naman yung isa sa mga nabanggit mo kagabi. Hindi kita pinaglalaroan, okay? I'm serious about you, Lexi. Wika nito at marahang inabot ang kamay ng babae. At hinawakan yun. I love you ever since. Ikaw lang yung babaeng nagustuhan ko simula noon kahit na marami ng nagdaang babae sa buhay ko. Hindi talaga kita nakalimutan. Namungay ang mga mata ni Lexi, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Talagang sure na sure ka na sa akin? Tanong pa niya. Of course, 100% baby. Napakagat na lang ng pang-ibabang labi si Lexi dahil sa pagpipigil ng kilig. Talagang tinawag pa siyang baby ng lalaki. Kung ganoon, wag na nating patagalin to. Gusto kong boyfriend na kita. Suminghap si Vito. Halos hindi makapaniwala. What did you say? Tanong pa niya sa babae. Naninigurado. Sabi ko, gusto kong boyfriend na kita. Nahihiyang ulit pa ni Lexi. O baka sabihin mong easy to get ako kasi ang bilis ko. Hindi na natapos pa ni Lexi ang sasabihin dahil niyakap na siya ng mahigpit ni Vito. Nagulat naman siya doon pero kalaunan ay pumikit upang namnamin ang init ng yakap nito. Thank you. Sisiguraduhin kong hindi mo ito pagsisisihan. I love you, Lexi, so much. Bulong pa ni Vito at hinalika ng paulit-ulit ang gilid ng ulo ni Lexi. Oo na, I love you too. Natutuwang sagot din ng babae. Sila na! Tukso ni Lovely na lumabas pala sa kwarto at nangingiti na lang. Yehey! The ship is finally sailing! Hindi na lubog yung love team na favorite ko. Natawa na lang pareho sina Vito at Lexi. Sa pagkakataong yun, wala na talagang hiya si Lexi na ipakita ang clingy side niya. Yumakap siya sa bewang ng lalaki na animoy wala ng planong humiwalay pa. Gustong-gusto naman yun ni Vito. Simula nang sinagot ni Lexi ang lalaki, pakiramdam niya, reyna siya. Alagang-alaga siya nito pati na rin ang pamangkin niyang namihasa na sa kabaitan ni Vito. Lagi kasing nagpapalibre ito ng ice cream kapag ipinapakita nito ang perfect nitong quiz and exam. Lovely, lagi ka na lang ganyan kay Vito Bakit? Hindi mo kayang i-perfect yung quiz mo at activity mo sa school nang walang kapalit? Sermon pa niya sa kanyang pamangkin isang araw at nagpamewang pa. Ngumusulang si Lovely kaya nairita lang si Lexi dahil dinaan siya ng pagpapakyut nito. Naramdaman niya bigla ang matigas na brasong yumakap sa kanya mula sa likuran. Agad niyang napagtanto na si Vito yon na nilalambing siya. Let her be, baby. Kung mas namamotivate siyang mag-aral ng mabuti sa ice cream, ayos lang sa akin ay libre siya lagi. Saad pa ni Vito sa babae. Kasi naman namimihasa. Reklamo pa ni Lexi pero sa totoo lang, ang iritasyon niya ay napalitan na ng kilig dahil sa lapit na nila ni Vito sa isa't isa. Hayaan mo na. Lambing pa ni Vito. Ang ending, nawala na ang inis ni Lexi sa pamangkin. Alam na alam talaga ni Vito kung paano siyang pakalmahin. Kulang na lang, tumira na si Vito sa bahay nila. Lagi kasing pumupunta ang lalaki doon galing sa trabaho. Naaawa naman si Lexi kasi syempre, babiyahe pa siya pa uwi imbis na magpahinga. Pero mukhang ayos lang naman yon kay Vito. Don't mind me. Nagpapahinga naman ako kapag kasama kita. Saad ni Vito nang sinermonan niya ito tungkol doon isang gabi. Ewan ko sa'yo. Kunwaring galit na lang na saad ni Lexi. By the way, baby, I have something important to tell you. Saad ni Vito bigla. Ano naman yon? My mom actually wants to meet you. Pwede ba kayo ni Lovely this coming Sunday? She's inviting us to have lunch there. Ha? Gulat na lamang na tanong ni Lexi. Kasi naman, meet the parents agad yung peg niya.
Kinabahan siya bigla kasi paano kung ayaw sa kanya ng pamilya ni Vito. Hey, don't overthink, okay? Magugustuhan ka ni Mommy. Kayo ni Lovely. She's a great mom. Sabi pa ni Vito na pinagaan ang loob ni Lexi. Hindi ba ako bibigyan ng 1,000,000 ng mommy mo para layuan ka? Natatawang tanong pa ni Lexi sa kaba. Doon napahalakhak si Vito. Silly. If ever she does that, don't accept it. I can give you more than that. Mayabang na wika pa nito at kumindat pa talaga kaya tinampal na lang ni Lexi ang lalaki sa kanyang dibdib. Ayun, nawala naman ang kaba ni Lexi kahit papano. Pero nanumbalik lang nang sumapit na nga ang araw ng linggo. Ang pamangkin niya lang talaga ang tila walang pakialam. Parang ordinaryong araw lang para kay Lovely ang araw na yon. Pagkarating sa malaking mansyon ni Vito, hindi mapigilang malula ni Lexi. Lalo na nang pumasok sila dahil ang lahat ay nagsusumigaw ng karangyaan. Vito anak, you're finally here! Salubong ng isang ginang na mukhang sopestikada at elegante. Namangha na lang si Lexi sa ganda ng mommy ni Vito. Parang magkapatid lang ang dalawa. Oh, you're Vito's girlfriend? Tanong ng babae. I'm Charlene, Vito's mom. Nice to meet you, Iha. Ako po si Lexi. At ito po yung pamangkin ko, si Lovely. Pagpapakilala ni Lexi sa kanila sa pamangkin. Let's go to the dining area. Nakahanda na ng pagkain ng kasambahay panigurado. Vito, I made sure that all your favorites are served today. Ngayon ka na lang ulit bumisita, anak. Sorry, Mom. I've been busy with the company and of course, with my girl. Nakangising saad ni Vito at hinapit ang bewang ni Lexi na agad na namula sa kilig. Nagpunta na nga sila sa dining area at pakiramdam ni Lexi ay tila nasa handaan sila sa dami ng mga pagkain. Hindi niya maiwasang matakam, lalo pat mukhang masasarap ang lahat. Let's eat! Baka nagutom kayo sa biyahe, naku! Saad pa ng ina ni Vito. Magaan ang ora ng ginang, pero habang tinititigan ni Lexi ang babae ay tila may hindi siya maipaliwanag na kaba sa dibdib. Ewan ba niya kung bakit nararamdaman yun? Hanggang sa ilang saglit, nag-ring bigla ang phone ni Vito. Excuse me, I have to take this call. May emergency sa company. Saad pa ng lalaki at lumabas na muna saglit ng dining area. Nang makaalis ito ay doon tila nalusaw ang magaang aura ng ina ni Vito. Hindi na ito nakangiti nang bumaling ito kay Lexi. So, did you already sleep with my son? Tanong ng ginang bigla na siyang kinatigil ni Lexi bigla. Po? Takang tanong nito. You heard me, because I'm sure you're just a face in his life. Pagsasawaan ka rin niya sa oras na hindi na ituloy ng ginang ang sinasabi nang makita na nakatingin na rin ang inosenteng si Lovely. Anyway, as early as now, you should break everything that you have with my son. Alam mong hindi kayo nararapat sa isa't isa, Iha. Spare him with some future scandals. Pasensya na po pero hindi ko kayo maintindihan. Saad ni Lexi kahit pa napapakuyom na lang siya ng kamao sa pagpipigil dahil sa sinasabi ng mommy ni Vito. Oh, you completely understand what I mean, Iha. To make it simple, I don't want you for my son. I'm sure you're just into his wealth and money. You and your excess baggage. Saad pa ng ginang at bumaling pa sa direksyon ni Lovely na natahimik lang dahil mukhang natatakot na rin ito. Laglag na lang ang panga ni Lexi. Hindi niya maatim na isang excess baggage ang turing nito sa pamangkin niya. Mahal na mahal niya si Lovely na parang anak, kaya ang marinig yon sa mismong ina ng lalaking mahal niya ay masakit. Pasensya na po pero hindi yata tama na ako yung sabihan niyo tungkol dyan. Si Vito po yung kausapin niyo dahil sa una pa lang, siya naman tong lapit ng lapit sa akin. Kalmadong sagot pa ni Lovely kahit naiinis na siya. Iha, may sarili ka ring pag-iisip. Bilang babae, isipin mo na rin kung ano yung mangyayari kay Vito sa oras na lumabas ang tungkol sa inyo sa publiko. He deserves more and clearly, hindi ikaw ang babaeng para sa kanya. So, do the right thing. Mom, what the hell are you saying? Tanong pa ni Vito na nakabalik na pala agad at masama na ang tingin sa kanyang ina. Son, kabadong tawag pa ng ginang. Umiling si Vito at puno ng disappointment ang mukha. What did you just tell to Lexi? That she's not the girl for me? Tanong pa nito.
Anak, it's not like that. I only want the best for you. No, Mom. You're controlling everything. Hindi po ikaw yung magde-decide para sa akin. I love you, Mom. But it hurts hearing how you hurt the woman I love with your words. I'm sorry. Pero hindi ko kayang i-tolerate yun. Sagot pa ni Vito. Vito, anak. I just need you to think properly. There's a lot of other girls out there who could offer more. Babaeng mas makakabuti para sa'yo. Not that woman. Stop it. Isa pang salita laban kay Lexi, Mom. Kakalimutan ko na ikaw ang nagluwal sa akin dito sa mundo. Saad pa ni Vito. Hindi na rin makalma. And if you're worrying about the business, I don't care. Kunin nyo na lahat. Yung meron ako. Wag lang yung babaeng mahal ko. Nagulat na lamang si Lexi sa sumunod na ginawa ni Vito. Kinuha nito ang wallet at susi ng sasakyan at marahas na inilapag sa mesa. What are you doing, Vito? Kabadong tanong ng mommy niya. I'm giving back everything that I have. Papatunayan ko sa inyo. Nakaya ko kahit wala ang yaman na kinagisnan ko. Malamig na sagot pa ni Vito. Vito! Vito, come back here! Sigaw pa ng ginang pero hindi na talaga nakinig ang lalaki. Ilang saglit lang, marahan na niyang hinila sina Lexi at Lovely palabas ng mansyon. Hindi sila sumakay sa sasakyan nito dahil iniwan nito ang susi sa mesa kanina. Naglakad sila sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at mabuti na lang, may dumaang taxi agad kaya nakasakay na sila. Tahimik sila sa biyahe hanggang sa nakarating sa bahay nila Lexi. Si Lovely ay mukhang napagod at dumiretso sa kwarto at nagpahinga. Sina Vito at Lexi ay naupo na lamang sa sala. I'm sorry. Saad bigla ni Vito. I'm sorry for what my mom said. Hindi ko inakala na sasabihin niya yon. I thought she was happy to finally meet you but... Napahilamos na lamang sa mukha si Vito kasabay ng malalim na buntong hininga. Sigurado ka ba sa naging desisyon mo na piliin ako, Vito? Seryosong tanong pa ni Lexi. Of course, baby. Pipiliin kita lagi. Pero talagang willing kang bitawan ng lahat? Hindi ka sanay sa hirap, Vito. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo pang bawiin yung mga sinabi mo sa mommy mo kanina. Pwede kang bumalik. Hindi na natapos ni Lexi ang sinasabi ng takpan na ng lalaki ang labi niya. Gamit ang labi nito. Hinalikan siya nito ng marahan na siyang sapat upang mawala ang lahat ng inaalala niya. Tila naglaho ang kanyang mga pangamba. Hinalikan na rin niya pabalik ang lalaki dahil hindi na rin niya maitatanggi na may kakaibang dulot ito sa kanya. Ang sarap lang talaga sa feeling. Nang mauubusan na sila ng hininga, doon palang pinutol ni Vito ang halikan pero hinawakan nito ng marahan ang magkabilang pisngi ni Lexi. I won't take back my words. Totoo lahat ng mga sinabi ko kay mommy. I am willing to lose everything except you, Lexi. Hindi ko kaya kapag ikaw yung nawala sa akin. Marahang wika pa ni Vito na siyang nagpainit sa sulok ng mga mata ni Lexi. Anong mangyayari sa atin ngayon? Tanong pa ng babae. Well, I don't have a place to stay with. Pwede bang dito na muna ako? Tanong pa ni Vito at bahagya na lang natawa. Ha? Can I stay here? Kahit dito lang ako sa sala niyo, ayos lang sa akin. I don't mind sleeping here on the sofa. Saad pa ni Vito kaya mas lalo lang hindi maproseso lahat ni Lexi sa isip niya. Pero sa huli, pumayag din naman siya. Sa bahay nga nila nagstay na muna si Vito at pinagkasya ang sarili sa mahabang sofa nila. Nakabaluktot itong natutulog doon na minsan ay naaawa na si Lexi. Ang laki ba naman kasi nitong tao tapos nagtitiis doon. Pwedeng sa kwarto na lang kita kung hindi ka komportable dyan. Saad ni Lexi isang gabi. Hindi na talaga siya nakapagtiis na i-offer yon sa lalaki na mukhang hirap na hirap doon. Kumunot ang noo ni Vito. What are you saying? I'm fine here, baby. Malambing na saad pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Lexi. Hindi kitang-kita na hindi ka maayos dyan. Vito, sigurado ka na ba talaga dito? Ipinagpalit mo yung buhay mong parang hari sa inyo dito sa... Hey. Awat pa ni Vito bigla kay Lexi. Hindi na ito nakapagtiis at hinila ang babae at pinaupo ito sa kanyang kandungan. How many times do I have to tell you that I'm willing to lose everything except you, huh? Ayos lang ako dito sa sofa matulog lagi. I'm fine here. Nahihirapan ka ni... Naiiyak na sambit ni Lexi. Napahalakhak si Vito. Oo, mahirap ngang matulog dito sa sofa gabi-gabi. Natatawang sambit nito. Oo, kita mo na. Mahirap, pero mas mahirap kung wala ka na sa buhay ko, Lexi. Kayo ni Lovely.
You're part of my world now. Kaya hindi ko kakayanin kung pabalikin mo ako sa buhay ko noon. Pero kapalit naman nun ay walang hanggang sakit na hindi na kita makikita pa. I love you, Lexi. Madamdaming wika pa ni Vito. At sa isang iglap, tila nalusaw ang pag-aalala at inis ni Lexi sa lalaki. Nabura ang pangamba niya at talagang nasanay na siya na laging nakikita niya ang lalaki. Ang totoo niyan ay naging tila house husband ang peg ni Vito sa sumunod na araw. Kapag pumapasok si Lexi at Lovely, nasa bahay lang ito at naglilinis. May mga luto na ring pagkain na talagang ikina-surprise ni Lexi. Kasi naman, marunong pala ito sa mga gawaing bahay. Sa sumunod na rest day ni Lexi, napansin niya na nagtagal ang tingin ni Vito sa TV. Nasa channel yun ng news about business at natigilan siya nang makitang lumalagapak ang iniwang kumpanya ng lalaki. Vito, nag-aalalang tawag ni Lexi sa lalaki. Paano na yung kumpanya nyo? Tanong niya. Nagkibit balikat si Vito. I honestly don't know. Sa ngayon ang pinsan ko yung namamahala doon ngayon with the supervision of my mom. Hindi ko alam kung bakit parang ang bilis naman ng pagbababigla ng stocks. Baka kailangan mo talagang bumalik. Isipin mo na lang may mga nagtatrabaho doon na umaasa sa kumpanya nyo. Sa mga oras na yon parang nagigilty si Lexi bigla. Pero ang desisyon ay na kay Vito pa rin naman. Susuportahan naman niya ito kahit anong mangyari. I'd love to, baby. But how? For now, I need to think about it. Nanghihinang sambit pa ni Vito. Hindi na napigilan pa ni Lexi na yakapin ang lalaki na mukhang problemadong problemado. Sa sumunod na umaga na rest day ulit ni Lexi, maaga siyang gumising upang maglinis-linis. Kahit kaunti lang naman ang lilinisin dahil inunahan na siya ni Vito. Pawis na pawis ang lalaki habang naglalampaso ng sahig kaya bahagyang napalunok si Lexi dahil sa wet look nito. Good morning, baby. Breakfast is ready. Kain ka na. Bati pa ni Vito dito. Pandesal? Wala sa sariling bulong ni Lexi dahil bumabakat ang abs ni Vito. Nabasa sa pawis nito. You want pandesal? Bibili na lang ako dyan sa bakery. Hindi na. Agap ni Lexi kasi walang kamuwang-muwang si Vito na ibang pandesal naman yung tinutukoy niya. Ilang saglit lang, parehas na silang naglilinis. Natigil lang ng kaunti nang may hindi pamilyar na kotseng tumigil sa harapan ng bahay nila Lexi. Mom? Saad ni Vito sa tabi ni Lexi kaya kinabahan siya. Ano naman kaya ang gagawin dito ng mommy ni Vito? Bumaba sa kotse ang ginang. Lumabas na rin ang bahay si Vito at kahit ayaw ni Lexi, dahil kinakabahan siya, sumunod din siya sa lalaki palabas. What are you doing here, Mom? Nakaigting ang pangangtanong pa ni Vito. Vito, anak, bumalik ka na please. Pagmamakaawa pa ng mommy nito na siyang kinagulat ni Lexi. Hindi, Mom. You know what you did? Hindi ako basta-basta pwedeng bumalik lang after what you said to the woman I love. Sagot pa ni Vito na halatang nagsisimula ng mainis. Agad na hinawakan ni Lexi ang lalaki sa braso na tila pinapakalma ito bago magsalita. Mas mabuti pong pumasok na muna tayo. Mainit po dito sa labas. Tumingin sa kanya ang ginang. Ewan ba ni Lexi pero nakaramdam siya ng awa sa ina ni Vito bigla dahil mukhang stressed ito. Pumasok sila sa loob ng bahay at medyo nahiya naman si Lexi dahil may mga gamit si Vito na nasa sofa. Halatang halata na doon siya natutulog dahil may nakatuping kumot doon at ekstra na unan. Kitang-kita ni Lexi na bumaba ang tingin doon ng mommy ni Vito. At tila ba gustong questionin ngunit pinipigilan lang ang sarili. Naupo na sila doon at hindi nagpaligoy-ligoy pa si Charlene at nagsalita na agad. I'm sorry for what I've said, Lexi. Hindi ko sinasadya. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti ang anak ko. But clearly, it wasn't for the best. Panimula ng ginang bago balingan ng tingin si Vito. Anak, bumalik ka na. The company is almost falling apart because you're not there anymore. Ikaw lang yung may kakayahang patakbuhin yun. So pumunta ka lang dito. Kasi tagilid yung estado ng kumpanya ngayon, Mom? Is that it? You're not really sincere with your apology. Tanong pa ni Vito. No, it's not like that. I already realized my mistake. Hindi dapat kita pinangunahan sa naging desisyon mo. I'm really sorry, Lexi. Pasensya na, iha. Hindi ko ginustong saktan ka gamit yung mga maanghang kong salita. Gusto kita para sa anak ko, okay? May takot lang ako sa dibdib ko na baka ikaw yung maging dahilan ng pagbagsak niya. I'm really sorry. Naiiyak na litanya pa nito.
Ma'am, tawag ni Lexi sa ginang. Naiintindihan na po kita ngayon. Alam ko pong mahal na mahal niyo si Vito. Kaya po nasabi niyo ang mga yon. Pero maniwala po kayo, mahal ko po yung anak niyo. Baby. Tila nang hihinang sambit ni Vito at hinawakan ng kamay ni Lexi at dinala sa labi upang halikan. Hindi po ako kagaya ng inaakala niyo, ma'am. Hindi po pera yung habol ko sa kanya. Kaya pasensya na po't hindi ko kayang layuan siya kagaya ng gusto niyo nung una. I'm sorry po, pero hindi ko na po kayang pakawalan yung anak niyo. Lexi, iha. I'm really sorry. Hindi na mauulit. I want you for my son, okay? Ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Please don't ever leave his side. Umiling si Lexi. Hindi ko po kayang gawin yan, ma'am. And from now on, start calling me mom. Anito kaya naman napasinghap na lang si Lexi at pinamulahan sa mukha. Yun na siguro ang naging simula ng pagiging close nila Lexi at ng mommy ni Vito. Bumalik na ang lalaki sa kumpanya nila sa mga sumunod na araw at nagtrabaho. Naging maganda na ulit ang lahat. Parang walang nangyari sa kumpanya nila Vito dahil balik na ulit yon sa tuktok nang siya nang humawak nito. Lexi, I suddenly thought about something. Pagbubukas bigla ng usapan ng ginang habang nasa sala sila isang hapon. Ano po yun, Mommy? Naninibago pa ring tawag ni Lexi dahil yun naman talaga yung gustong itawag ng ginang sa kanya. Kailan kayo ikakasal ni Vito? Po? Hindi makapaniwalang tanong niya. I'm not getting any younger. Napagtanto ko na gusto ko na ng apo because of your niece. Nalilibang ako sa kanya kaya I want a mini version of my son or a mini version of you. Namilog na lang ang mata ni Lexi sa gulat noon. Hindi siya agad nakasagot. Akala niya sapat na ang gulat niya sa sinabi ng ginang pero hindi pa pala. Kapag ikakasal na kayo ni Vito, don't worry about the expenses. I will shoulder everything, even the money for your honeymoon. Ako nang bahala sa lahat, pati kay Lovely. I'm enjoying that kid's company. Parang bumabata ako kapag kasama ko siya. Anito at napahagikik pa. Hindi talaga makapaniwala si Lexi sa sinabi ng ginang. Kinuwento niya yon kay Vito kinagabihan, pero napakunot ang noo niya nang makita ito na bigla na lamang natulala. Huy, ayos ka lang? I'm fine. I was actually thinking about it. Huh? I'm thinking if we could marry each other now. I mean, it's your decision. Mahal na mahal kita, Lexi, at nasa sayo pa rin kung gusto mo na akong pakasalan o hindi pa. Hindi na natapos pa ni Vito ang dapat na sasabihin nang bigla na lamang siyang halikan ni Lexi sa labi. Hinalikan din ito ni Vito pabalik at naghiwalay lang ng kanilang mga labi nang parehas na silang mauubusan ng hininga. Gusto kong maikasal sa'yo, Vito. Halos pabulong na sabi nito. What? Narinig mo ako. Sa'yo lang ako nakakaramdam ng kasiguraduhan. Alam mo naman siguro na NBSB ako, diba? Walang ibang lalaking dumaan sa buhay ko. Pero yun pala talaga yung plano ni Lord. Dahil ikaw yung nilaan niya para sa akin. Baby, you don't know how happy I am right now. I love you. Ikaw at ikaw lang hanggang sa kahuli-hulihang hininga ko. I love you too. Always, Vito. Always. Bulong din pabalik ni Lexi. Sinong mag-aakala na dahil sa kabaliwan ng pamangkin ni Lexi ay natagpuan niya ang isang wagas na pagmamahal? Akala niya noon na isa lang yung kalokohan ng bata. Hindi niya alam na yun na pala ang unang hakbang, papunta sa lalaking magmamahal sa kanya ng buong puso at pipiliin siya araw-araw habang buhay. At ayan na nga ang kwentong pag-ibig ni Lexi at ni Vito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po kayo ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.